paggalang po sa ating beloved Honorable Pastor Weldy Estrada Almeida at sa hindi malilimutan na turo't aral ng ating beloved Assistant Pastor Lina C. Almeida at sa kanilang isang magandang tanghali sa kanilang mga anak, sa ating beloved ordained preachers, beloved preachers, sa inyo mga minamahal na kapatiran, baguhan man at datihan. Nagpapasalamat ako sa pinakamamahal na Panginoong Hesus sa araw na to at maluwalhati ko ang kanyang banal na pangalan. Nais ko pong i-share sa inyo, year 1989, nasave po kami sa gawain na ito. Ang inyong abang lingkod po ay may taning na po ang buhay na 3 years na lang po ang itatagal. Dahil nagkaroon po ako ng cancer sa uterus at saka sa ovary. That time, ako po ay isang kalbo po ako, tapos pinapaliguan, sinusubuan, binubuhat. Alam niyo po mga minamahal nung time na yon, nung nag-share po sa amin na dumalo sa krusada sa Lunita, ang sabi ko sa aking beloved husband, baka hindi ko kakayanin dahil malayo. Subalit mga minamahal, pag pinili po tayo ng pinakamamahal na Panginoong Hesus, talagang pipiliin po tayo. Isa po ako sa nabautismuhan po nung dumalo po kami. Dahil marami pong gamot na aking pinapainom po sa akin. Ang sabi po nung nagbunga sa amin, yung gamot na yan, hindi mo na yan kailangan pag ikaw pinagaling ng pinakamamahal na Panginoong Hesus. Totoo po yun. Ang dami kong gamot na iniinom mula po nang nabautismuhan ako, pinagaling po ako ng pinakamamahal na Panginoong Hesus. Dinugtungan pa po ang aking buhay. Nabutot balat na po ako nung taon na yon. Subalit ang Diyos na amin natagpuan, atin natagpuan sa gawaing ito ay buhay at nagpapagaling ng lahat ng karamdaman. Hindi lang po yun ang aking karamdaman. Mayroon po akong sinusitis, tonsillitis, anemic, acute ulcer. Pag sinumpong po ako niyan, talagang sobrang sakit. Hospital po kaagad ang landing ko. Subalit ang Diyos, nang makilala ko tunay na lahat ng karamdaman ko ay pinagaling ng pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen, glory. Nais ko pong pasalamatan ang pinakamamahal na Panginoong Hesus dahil po May 20 po na-diagnose po ang iyong abang lingkod na kidney infection. Nung time na yon talagang hindi na po ako makatayo. Gusto ko na lang po maupo sa CR dahil hindi po talaga ako makakaihi. Ang sabi ng aking beloved loved ones, bakit hindi nyo pa yan dalhin ng mama nyo sa ospital? Ang sabi naman ng aking beloved son, hindi tita, ang Diyos ang magpapagaling sa mama ko. Nung time na yon talagang nanginginig na po talaga ako. Talagang gusto ko pong umihi, hindi po ako makaihi. Ang ginawa po ng aking beloved son, humingi po ng backup prayer sa ating beloved pastor. Wala pa pong 15 minutes talagang, hallelujah. Ibinuga po yung hindi ko po maihi. Talagang tuloy-tuloy po ang aking pag-ihi. Nagpagsisilang po ako sa pinakamamahal na Panginoong Hesus. Tuloy-tuloy na po, nakaihi na po ako. May 20, ang sabi po, May 20 po ang sabi sa akin ng aking beloved daughter, Mama, magpa-confine ka na. Sabi ko, hindi, magpa-fasting lang ako. Subalit, halos buwan-buwan po ako nasa fasting house. Nanaginip po ako, na nagpa-cancel po ako. Tapos, hindi ko po alam kung ano po ang kalooban ng pinakamamahal na Panginoong Hesus. Kasi tunay na ang aking pong tithe, sobra pa po sa doble, higit pa po, dinagdagan ko ng sobra-sobra. At 3 times a week po dumadalo ang inyong labang lingkod. Hindi po pala yun ang kalooban. Nung na-cancel po ako ng ating beloved preacher, Ate, baka may kuling sa'yo. Alam niyo po, mga minamahal, nung nalihans po ako ng ating beloved preacher, yung
sa abdomen ko po, parang ginugupit po yan ng gunting, talagang napakasakit. Sabi ko, mahal na Panginoon, bakit sobrang sakit? Nung natapos niya po akong ma-counsel, nilians niya po ako. Alam niyo po, mga minamahal, talagang sabi ko, napakabuti ng pinakamamahal na Panginoon Hesus. Yung naramdaman ko na yon, talagang pinagaling ng pinakamamahal na Panginoon Hesus. Hallelujah. Glory to God. At hindi lang po yan nagtatapos. Sabi po ng aking beloved son, Mama, bakit hindi ka na nga lang sumunod sa kalooban ng mahal na Panginoon? Dahil ang dami pong nagsasabi sa akin na magpagamit. Sabi ko, baka hindi ko kakayanin ang roles dahil senior citizen na po ako, matanda na. Sabi niya, Ma, kung anong kalooban ng mahal na Panginoon, siya ang masusunod. Amen. Tunay po na ang mga karamdaman ko na aking naramdaman hanggang sa mga oras na ito, yan parang baliwala. Pagsuot ko po ng uniform, Praise the Lord. Hallelujah. talagang sabi ko, glory to God. Hindi man karapat dapat. Pinagkaloob niya po sa akin ang kanyang kalooban. Dahil ang Diyos na ating pinaglilingkuran ay buhay. Na dumidinig ng lahat ng panalangin sa una't dalangin ng ating beloved honorable pastor sa ating mga sa kanilang beloved children, sa kanilang mga anak. At sa pagpapala naman po, noong araw po, talagang masasabi ko, sobrang hirap po ng buhay namin. Paano ko po mapatapos ang aking dalawang anak? Elementary pa lang nung time na yon. Sabi ko sa aking beloved son, anak, magtiwala ka lang sa mahal na Panginoon. Dahil simula nung nakilala natin ang pinakamamahal na Panginoong Hesus sa Jesus Miracle Crusade, kahit kailan di niya tayo pinabayaan. Yes, magtapat lang po tayo. Sundin natin ang kanyang kalooban. Ang lahat ng bagay ay ipagkaloob niya sa amin. Sa kahabagan po ng pinakamamahal na Panginoong Hesus, sa unang dalangin na ating mahal na pastor, alam niyo po mga minamahal, pandemic nung kasi simula pa lang po ng pandemic, ang sabi ng aking beloved son, mag-pray ka na magkaroon tayo ng bahay. Ipinagkaloob po yan ng pinakamamahal na Panginoong Hesus. At after noon, sabi niya sa akin, Ma, tulungan mo ako mag-pray na magkaroon tayo ng service sa banal na gawain. Ipinagkaloob din po yan ng pinakamamahal na Panginoong Hesus. Basta, hindi lang po tayo manghinayang sa pagbibigay dahil ang Diyos na ating pinaglilingkuran sa gawain ito ay buhay. In His time, ipapagkaloob niya po sa atin ang ating pinadinadalangin at hinihiling sa pinakamamahal na Panginoong Hesus. Hanggang dito na lang ang lahat ng kapurihan at pasasalamat ay tanging sa pinakamamahal na Panginoong Hesus po lamang.